JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tunying. Taong 1960, Calatrava, Negros Occidental. Tahimik ang bayan ng Calatrava, isang maliit na pamayanan sa Negros Occidental na halos walang ingay kapag gabi na. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga kwentong bumabalot sa bawat sulok. Mga kwento ng nawawalang tao, mga misteryosong hayop, mga kaluluwa na tila hindi makahanap ng kapayapaan. Ang bawat bahay, bawat bakuran, at bawat patak ng ulan sa gabi, may baong hiwaga na matagal nang pinag-uusapan ng matatanda. Ang kinakatakutan ng mga residente sa lugar, ang malawak na talayban sa gilid ng abandonadong sakahan. Ang mga matatanda, palaging nagbibigay ng babala sa kabataan na huwag lumapit doon, at ang pangalan nito ay binabanggit lamang na may halong pag-iingat at pangamba. Ang sabi nila, may mga nawawalang tao at hayop na huling nakita roon at hindi na muling bumabalik. Parang nilamon ng dilim ang sinumang matapang na pumapasok. Ngunit para sa mga kabataan, lalo na sa 5 kaibigan na mamamasyal sa bayan, ito ay mga istorya lamang na pangtakot sa inosenteng isipan, mga alamat na may halong katotohanan at imahinasyon. Para sa kanila, ang talayban ay isa lamang ordinaryong damuhan na may kakaibang reputasyon. Wala silang ideya na ang kanilang pagbisita, hindi simpleng paglalakbay lamang. Ito ay simula ng isang karanasan na tatatak sa kanilang alaala habang buhay. Isang karanasan na magpapatunay na ang mga kwento ng bayan ay may halong realidad. Ang gabi ay tahimik at malamlam, ngunit habang lumalapit ang kabataan sa talayban, naramdaman nilang malamig ang simoy ng hangin na dumadampi sa kanilang mga balat at isang kakaibang aura na parabang may nagmamasid sa bawat galaw. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng matatanda at ng masamang kutob sa loob ng kanilang dibdib, nagpatuloy sila. Dala nila ang kuryosidad, ang kaunting kayabangan ng kabataan at ang paniniwala na ang lahat ng ito ay mga katang-isip lamang. Akala nila sa loob ng ilang minuto, matatapos ang kanilang paglalakbay, magpapatawa at mag-uwi na lamang ng isang ordinaryong kwento ng kabataan. Ngunit hindi nila alam na sa bawat paglapit nila sa makapal na talayban, unti-unti silang lulubog sa isang mundo na puno ng misteryo at panganib, kung saan ang dilim ay may buhay, ang mga kaluluwang nawala ay may boses, at ang talayban nag-aantay lamang ng mga susunod na bibiktimahin. 5 magkakaibigan ang palaging magkasama. Sila ay sina Tunying, 20 years old, leader, thrill seeker, palaging gustong sumubok ng mga kakaibang bagay. Si Apong, 21 years old, medyo seryoso at maingat sa mga ginagawa. Si Natu naman ay 19 years old, palabiro at medyo duwag. Si Naldo, 20 years old, mahilig sa inuman at palabiro, pero tapat sa barkada. Si Maria, 19 years old, nag-iisang babae, mahiyain ngunit kuryoso. Nagtungo sa bakasyon sa Calatrava, nananabik ang 5 magkakaibigan, bagaman mas gusto nila ang tahimik na gabi sa bahay ni Tunying o simpleng kapihan sa plaza. Nagplano ang isa ng isang kakaibang trip, isang adventure na may halong kaba at thrill. Oy mga pare, may alam ako mas astig kaysa sa kapihan. Puntahan kaya natin ang talayban. Ang sabi nila, may multa daw dun eh. Subukan natin kung totoo. Wika ni Tunying. Ay, kayo na lang. Ayoko mamatay ng maaga. Maraming nawawala doon ha. Hindi nyo ba narinig yung mga kwento ng matatanda? Wika ni Apong. Tunying, seryoso ka ba? Bawal dun ah. Baka mapahamak tayo.
Hindi natin alam kung anong mangyayari sa loob. Ang dami ng kwento tungkol sa nawawalang tao. Wika ni Maria. Kumalma lang kayong dalawa. Pagtiwala lang tayo sa gustong gawin ni Tunying. Kung di tayo maglalakas loob ngayon, kailan pa? Sayang yan, oh. Sayang yung bakasyon. Natawa si Tunying. Alam niyang may kakampi siya sa pangulit sa mga kaibigan. Tumitig siya sa grupo at halatang nananabik. Pangako pare, kahit may mga kung ano dun, ligtas tayo. Basta magkakasama. May dalang mapa ang ilaw, hindi tayo mawawala. Sigurado yan. Sa huli, nagpa siya ang lahat na sumama. Maging si Maria. Bagaman natatakot ay napilitang pumayag. Dala ang kuryosidad at kaunting lakas ng loob. Ang pagpapasya na ito, sa una tila simpleng paglalakbay lamang, magiging simula ng isang gabi ng takot at iwaga, isang karanasan na hindi nila makakalimutan habang buhay. Gabi na nang magsimula silang maglakad patungo sa Talayban. May dala silang lampara na medyo mahina ang liwanag, isang lumang pailaw na parang hindi sapat sa ganitong kadiliman. Kaunting inumin at higit sa lahat, isang hindi mapigil na kuryosidad. Halos maramdaman nila na ang bawat dampi ng malamig na hangin sa kanilang balat ay para bang may nagmamasid sa kanila sa dilim. Paglapit sa makapal na damuhan, agad naramdaman ang kakaibang oras sa lugar. Amoy ang halimuyak ng nabubulok na laman at lupa na nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib. Mga pare, tignan nyo to. Parang may nagmamasid sa atin. Parang hindi normal to ah. Masyado ka naman duwag pare, halika na. Lakasan niyo ang loob niyo, hindi tayo basta-basta. Sayang yung pagkakaibigan natin kung di natin malalampasan to. Habang naglalakad sa makapal at matataas na damo, humuni ang mga kuliglig. Sa unang tunog ay tila ordinaryong gabi lamang. Ngunit biglang tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay napakatindi, hanggang sa parang naririnig nila ang sariling tibok ng puso. Parang may nakatingin sa atin. Ang bigat sa pakiramdam. May kung anong sumusunod oh. Si Nato ay napatingin sa paligid. Halos nanginginig ang mga kamay habang pinipilit hawakan ng flashlight ng maigpit. Si Tunying na dati ay laging matapang, napansin ang kaunting kaba sa kanyang sarili. Ngunit pinatahimik niya ang grupo. Kalma lang. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Wala namang mawawala sa atin kung sama-sama tayo eh. Ngunit kahit pilit nilang labanan ang kaba, ramdam ang bawat hakbang, unti-unting nagdadala sa kanila sa gitna ng dilim. Sa lugar kung nasaan ang Talayban, tila ba may sariling buhay na sumasabay sa 5 kabataan sa kanilang hindi inaasahang paglalakbay. Habang lumalalim sila sa Talayban, mas lalo nilang nararamdaman ang kakaibang bigat ng paligid. Hindi ordinaryong simoy ng hangin ang bumabalot sa kanila, kundi hanging malamig na parang dumadampi mula sa loob ng puntod. Ang katahimikan ay unti-unting lumulon sa kanila. Maging ang kuliglig ay parabang natakot na ding mag-ingay. Sa gitna ng madilim na daan, biglang naamoy ang malansang aroma. Parang nabubulok na karne na ilang araw nang nakatiwangwang. Ang baho naman. Parang amoy patay ah. Mabilis na tinutok ni Tunying ang pailaw sa damuhan. Ang liwanag ay dumaan sa mga matataas na talahib at doon nila nasilayan ang nagkalat na mga balahibo ng manok. Naroon din ang mga buto ng baboy, sariwa pa at may bahid ng dugo. Ang ilan ay may pera-perasong laman na hindi pa tuluyang natutuyo. Hindi magandang senyales to. May gumagawa rito ng hindi normal ah. Parang alay. Diyos ko, baka may kung ano dito. Baka may aswang. Hindi pa man sila nakakabawi. Nakarinig ng mahinang kaluskos sa likuran. Lumingon sila ng sabay-sabay at sa gilid ng mga mata,
Nakita nilang may kung anong mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga damo. Masyadong mabilis. Halos hindi makita. Parang dumaan lamang sa hangin. Nakita niyo yun? May tao. May tao doon, oh. Kumalma ka lang, Maria. Tao lang yun, baka tagapagbantay ng lupa o lasing na napadpad lang dito. Pero kahit si Tunying mismo ramdam na ang kaba. Ang liwanag ng flashlight niya ay bahagyang nanginginig. Ang boses ay hindi na kasing lakas ng dati. Pinipilit na lang na maging matapang. Bigla namang nagsalita si Naldo, ang pinakamatapang sa grupo, bagamat halata ding kinakabahan. Mga pare, hindi tao yun. Masyadong mabilis. Parang hayop na hindi normal ang kilos. Muling sumabay ang hangin na tila umihip mula sa kailaliman ng talayban. Sa bawat sandali lumalakas ang amoy ng pagkabulok. Naririnig ang pagaspas ng mga damo na walang kasamang hangin. Dahan-dahang naglakad si Apong palapit sa isang kumpol ng damo habang hawak ang isang patpat na napulot niya. Tignan nyo, parang may nakatago dito. Paglapit niya, biglang may umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Mahaba, matinis at galing sayop na gutom. Lahat sila ay napatalon sa gubat. Ano ba yan? Nakakatakot na dito ha. Umuwi na tayo. Hindi na biro to, Tunying. Ngunit bago pa sila makagalaw, muli nilang nasilayan ang mabilis na aninong dumaan. Parang isang maliit na taong nakayuko. Hindi normal ang lakad. Sandali lang itong nagpakita bago nawala muli sa likod ng matataas na damuhan. Hindi tao yun. Hindi tao yun. Si Tunying ay napalunok. Ramdam ang malamig na pawis sa kanyang likod. Kahit siya na ang nag-aya, unti-unti nang bumibigay ang tapang. Sa loob ng isipan, alam na may mali. May nakatira sa talayban na hindi dapat makita. Ilang minuto pa ang lumipas habang pilit nilang nilalakasan ang kalooban. Isang mahina at malungkot na iyak ang biglang umalingaw-ngaw. Isang mapaghiganting iyak ng isang babae. Hindi nila mawari kung malapit ba ito o malayo dahil para bang umiikot ang tunog sa paligid ng talayban. May umiiyak. Parang babae. Nagkatinginan silang lahat. Walang gustong maunang kumilos. Ngunit sa bandang huli, unti-unti silang lumapit. Dala ng flashlight at kaba sa kanilang dibdib. Sa bawat hakbang mas lumilinaw ang iyak. Kumahalo ang hikbi at hingal na parabang nagdurusa sa gitna ng kadiliman. Pagdating nila sa pinagmulan, bigla silang natigilan. Sa harap nila nakandusay sa lupa ang bangkay ng isang babae. Hubad, laslas ang balat, wasak ang dibdib at puno ng sugat na parabang pinagtulungan ng mabangis na hayop. Ang katawan ay maputla at sa paligid ay may bakas ng paghila. Tila ba kinaladkad siya bago tuluyang iniwanan doon. Napatras si Maria. Napasigaw ng ubod ng lakas. Diyos ko, tao, patay na siya. Halos sabay-sabay namang napalunok si Nanato, Naldo, na nanginginig ang tuhod. Pre, bangkay to. Totoo na to. Hindi na biro umalis na tayo ngayon na. Baka tayo pa mapagbintangan eh. Ngunit bago pa man sila makatalikod, isang kakaibang tunog ang sumingit sa katahimikan. Mahaba, matinis at nakakasulasok. Napatakip ng tenga si Apong. Nanlilisik ang mga mata. Baka pare, tik-tik yan. Hindi na tayo ligtas dito. Nagkatinginan silang lahat at doon napansin mula sa itaas ng talayban. May kung anong nilalang ang gumagalaw. Mabagal. Paikot-ikot na parabang sinusundan sila. At sa sandaling yun, ramdam nilang hindi lang sila ang naroon. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng talayban,
Unti-unting lumitaw ang nilalang. Matangkad, sobrang payat na halos dikit na ang balat sa buto. Mahaba ang mga kuko, kumikislap sa ilalim ng mahina nilang flashlight. Ang mga mata ay nagliliyab na pula. Mula sa bibig, tumutulo ang malapot na dugo. Amoy panis at nakakasulasok. Bigla itong ngumisi ng nakakaloko. Anak ng aswang! Kagad silang nagtakbuhan. Pilit binabagtas ang makapal na damo na parang nagsasara habang dumadaan sila. Ang bawat yabag ng halimaw, mabigat at mabilis. Tila ba mas malapit ito sa bawat segundo. Mga pare, tulong! Tulong, wag niyo akong iwan! Nadapa si Nato habang tumatakbo. Lumapit si Apong at mabilis siyang hinila. Nanginginig ang mga kamay habang pilit inaangat si Nato mula sa putikan. Ngunit sa paglingon nila, halos ilang dangkal na lang ang layo ng halimaw. Nakaunat ang mahabang kuko at tanda na silang sunggaban. Sa isang iglap, dumampot si Tunying ng malaking sanga at buong lakas na hinampas sa nilalang. Umalingaw-ngaw ang lagitik ng kahoy. Kasunod nito, ang dagungdong ng hampas sa katawan ng halimaw. Ngunit imbis na matumba, lalo itong ngumisi. Ang mga mata ay mas lalong nagningas at mula sa lalamunan, lumabas ang paos at nakakapangilabot na boses. Mga walang muwang, mga walang lakas. Kasabay ng tidig na ito ay parang gumagalaw ang talayban. May buhay ang mga damo. Humahampas sa tumahad lang sa kanila habang tumatakbo. Nagpasya silang kumaripas ng takbo patungo sa kabilang dulo ng talayban. Hawak-hawak ang mga pang-ilaw. Nanginginig na rin ang liwanag dahil mabilis na paghinga at takot. Ngunit sa bawat akbang, parang wala silang nararating. Paglingon nila, iisang puno, iisang kumpol ng damo, iisang bakas ang kanilang yapak. Paikot-ikot lamang sila. Paikot-ikot na bumabalik sa parehong lugar. Hindi normal to. Nililigaw tayo. Hindi ko na kaya, ayoko na dito. Gusto ko nang umalis. Habang lumalalim ang takot, biglang may boses na umalingaw-ngaw mula sa dilim. Hoy! Dito kayo! Bilisan niyo! Nagkatinginan ang lima. Hindi sigurado kung tutugon o tatakbo palayo. Ngunit muling sumigaw ang tinig. Kung ayaw niyong mamatay, sumunod kayo sa akin. Mula sa makapal na talayban, sumulpot ang isang matandang lalaki. Gusot ang buhok, marami ang kasuotan. Ngunit matalim ang tingin. Hawak niya ang isang itak na kumikislap sa ilaw ng buwan. Wala nang oras para magtanong. Sumunod kayo sa akin kung gusto niyong humaba pa ang buhay niyo. Nagdadalawang isip ang grupo. Ngunit nang muling marinig ang nakakakilabot na huni ng tiktik, wala na silang nagawa. Nagkatinginan sila, sabay-sabay na sumunod sa matanda. Habang ramdam nila ang malamig na ihip ng hangin na parabang may nakasunod pa rin sa kanilang likuran. Dinala sila ni Mang Pilo sa lumang kubo sa gilid ng talayban. Mula sa labas halos giba na ito. Mga dingding na yari sa kawayan, bubong na pawid na may mga siwang at pintuang waring mahuhulog na lang sa kalumaan. Ngunit nang makapasok sila, bumungad ang kakaibang amoy. Usok ng insenso, tuyong dahon at balat ng kahoy na nakasabit sa mga sulok. Parang mga panangga laban sa masamang espiritu at nilalang. Sa gitna ng maliit na kubo, nakalapag ang isang lumang mesa na may mga bote ng langis, asin at mga anting-anting na yari sa buto at bakal. Doon naupo si Mang Pilo. Mabigat ang balikat at pagod ang mga mata. Ngunit matalim ang titig na parabang kayang bumutas ng dibdib.
Tay, ano po yun? Ano po yung halimaw na nakita namin? Umupo si Mang Pilo ng mabigat at saka marahang hinaplos ang kanyang balbas. Kita sa kanyang mga mata na matagal niya nang pasan ng lihim na ito at ngayong gabi lamang niya muling haharapin. Mga bata, ang tunay na pangalan ko ay Felipe, pero Pilo ang tawag sa akin dito. Ako ang huling bantay ng baryo. Matagal nang may mga halimaw dito. Mga apo ng mga aswang na naglipa na sa bundok. Kapag nagugutom sila, bumababa sila dito. At ang bangkay na nakita nyo kanina sa Talayban, isa yon sa mga nawawalang taga-baryo. Hindi na bago yon. Ginawa nilang pagkain ng mga tao. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Nanginig si Maria. Halos hindi makapagsalita. Ibig sabihin po, hindi lang pala kwento yung mga nangyayari dito. Tumayo si Mang Pilo. Doon nakita ng mga bata ang mahabang peklat na tila bakas ng matinding labanan. Hindi ito basta-basta kwento lamang. Bata pa ako nung una kong makita ang mga nilalang na yon. Kundi dahil sa tapang ng aking ama, wala na ako ngayon dito. Baka namatay na ako. Siya ang unang bantay at nang siya'y pumanaw, akong humalili. Akala ng marami katang-isip lang ang lahat ng ito. Pero ngayong gabi, kayo mismo ang testigo. Napalunok si Naldo. Pilit nagtatapang-tapangan kahit nanginginig ang mga kamay. Tay Pilo, kung ganyan pala kalakas ang mga halimaw, paano tayo lalaban? Hindi nagsalita si Mang Pilo. Tumalikod siya. Dinampot mula sa dingding ang isang lumang itak na halos kumikislap sa ilalim ng ilaw ng gasera. Matagal niya itong hinawakan na para bang binabalikan ang nakaraan bago magsalita. Kung hindi nyo kayang lumaban, mamamatay kayo. Pero kung sasama kayo sa akin, baka may pag-asa pa. Ang tanong, handa ba kayong harapin ang gabing ito? Katahimikan ang bumalot sa lahat, na para bang humaba ang bawat segundo. Ramdam nila ang bigat ng mga salita at lalo nilang nararamdaman ang kilabot ng biglang dumampi sa hangin ang isang tunog. Mahina, pero malinaw. Unti-unting lumapit mula sa malayo hanggang sa parang nasa mismong paligid na ng kubo. Napatingin si Mang Pilo sa kanila. Matalim ang titig at sa unang pagkakataon ay ngumiti pero puno ng babala. Nandito na sila. Maganda na kayo. Hindi pa man sila nakakabuelo mula sa pagtakbo. Biglang yumanig ang buong kubo. Unay mahina lang, pero kalaunan ay parang malakas na lindol na halos ikabuwal nila. Ang mga dingding na yari sa kawayan ay umuugong. Ang bubong na pawid ay tila gustong maghiwalay. Tay Pilo, baka po pumasok sila dito. Kasunod nun, isang malakas na ingay, bagay na bumagsak sa bubong. Umalingaw-ngaw ang pagaspas ng malaking kuko na kumakalmot sa pawid. Nilalamutak ang mga hibla na parabang sinasadya nitong punitin ng dahan-dahan. Kagad na kinuha ni Mang Pilo ang isang sako ng asin na nakatago sa gilid. Binuksan niya ito at buong lakas ay sinaboy sa pintuan at mga siwang ng bintana. Kasabay nito ay nagkalat ang amoy ng asin, humahalo sa pawis at kaba ng lahat. Takpan nyo ang mga sugat nyo. Bilisan nyo. Huwag kayong magpapakita ng dugo dahil yan ang hinahanap nila. Napatitig si Maria sa sariling kamay. May hiwa ito sa daliri dahil sa tinik ng talahib. Kagad niyang tinali ng piraso ng damit ang kanyang sugat. Nanginginig habang ginagawa ito.
Sa labas ay malinaw nilang naririnig ang mabigat na yapak ng paikot-ikot sa kubo. Ang mahabang kuko ng nilalang kinakaladkad sa dingding na para bang sinasadyang takutin sila. Dinodoble ang bawat segundo ng kanilang pangamba. Bigla itong huminto. Tahimik. Nakakabinging katahimikan ng bumalot na para bang nawala ito. Wala na yata ah. Isang malakas na hampas ang bumagsak sa bintana. Umuga ang buong kubo. Narinig nila ang tinig ng halimaw. Malalim pero puno ng galit. Hindi kayo ligtas. Lalabas din kayo. Labas. Uubusin ko ang laman ninyo. Bawat salita nito ay tila gumagapang sa kanilang laman. Dumidikit sa kanilang buto. Si Maria ay napahawak sa tenga. Pilit na isinasara ang tenga upang hindi marinig ang hindi kaaya-ayang tunog. Habang si Naldo, napaupo na lamang sa isang sulok, nanginginig at walang masabi. Muli nilang narinig ang pagkaliskis ng kuko. Pero ngayon, mas mabilis at mas marahas. Tila binabasag na ang dingding. Ang mga kawayan ay unti-unting bumibigay. Ang mga anino sa labas ay gumagalaw kasabay ng ilaw ng gasera. Huwag kayong matakot. Yan ang gusto niya. Labanan niyo ang takot niyo dahil kapag bumigay kayo, mas madali kayong mahuhulog sa bitag. Ngunit kahit anong tibay ng boses ni Mang Pilo, hindi may tatanggi ang takot na dumadagungdong sa dibdib ng lahat. Sa labas, muli na namang nagsalita ang halimaw. Ngayon ay mas malapit. Parang nakadikit mismo sa pader. Naaamoy ko. Naaamoy ko ang dugo ninyo. Kasabay nun, bigla na lang may mahaba at matalim na kuko ang tumagos sa dingding. Halos tumama sa mukha ni Apong. Napasigaw siya. Sabay umatras ang lahat. Halos mabuwal sa loob ng maliit na kubo. Ilang minuto lang, unti-unting humina ang mga yabag. Alam ni Mang Pilo na ito na ang pagkakataon. Pinatay niya ang gasera sa loob ng kubo at iniwanan silang lahat na nasa dilim. Tanging liwanag ng buwan ang sumisilip mula sa siwang ng pawid. Kung tatakbo lang kayo, mamamatay kayo. Pero kung lalaban tayo, may pag-asa pa. Sumama kayo sa akin. Nagtitigan ng magkakaibigan. Nanginginig si Maria. Hawak-hawak ang braso ni Naldo. Si Tunying naman, parang gustong umiyak. Ngunit nagpumilit maglakas ng kalooban. Si Nato bagamat sugatan, kinuyom ang kamao at tumango. Sige, Tay Pilo. Sasama kami kahit anong mangyari. Napangiti si Mang Pilo. Parang nakakita ng pag-asa sa kabila ng dilim. Dinampot niya ang itak, sabay abot ng ilang kahoy, bato, at mga sanga sa mga kabataan. Hindi kayo mananalo sa lakas, pero sa tapang at talino, may laban. Tandaan nyo, asin, bawang at apoy, yan ang kainaan nila. Huwag kayong bibitaw. Lalaban tayo. Sabay-sabay silang lumabas ng kubo. Sa paligid humahampas ang malamig na hangin mula sa talayban. Nakakabinging katahimikan ng bumalot, tanging huni ng kuliglig at ugong ng hangin ang maririnig. Biglang gumalaw ang mga damo. Sumipol ang hangin. Mabilis na may sumulpot mula sa dilim. Isang halimaw na animoy nilalang na paniki. Mahabang kuko at pulang-pula ang mga mata. Sa isang iglap, nakalundag ito papunta kay Nato. Parang mabangis na hayop na gutom sa dugo. Nato, ilagan mo! Huli na. Halos madadagit na sana si Nato nang biglang humarang si Mang Pilo. Hawak ang kanyang itak. Malakas ang tunog ng magsalpukan ang kuko ng halimaw at talim ng itak. Umatras ang halimaw. Nang gagalaiti sa galit ang ngipin,
naglalabas ng paos na tinig. Hinding-hindi nyo ako matatalo. Sa akin ang laman nyo. Mabilis itong umatake. Sumiklab ang matinding laban. Umikot si Mang Pilo. Mabilis na humampas ng itak. Ngunit mailap ang nilalang. Parang naglalaho at muling sumusulpot mula sa dilim. Tumalon si Tunying. Tangan ang mahabang sanga at buong lakas ay sinampal sa mukha ng halimaw. Lumayo ka! Lumayo ka sa amin! Napatras ang halimaw at bumagsak sa lupa. Ngunit bago pa ito makabangon, kagad na sumugod si Mang Pilo. Mula sa kanyang bayong, kinuha niya ang isang supot ng asin at dinikdik na bawang. Sabay buhos sa katawan ng halimaw. Parang napaso ang balat nito. Umuusok. Kumakawala ang nakakabinging sigaw. Huwag kayong matakot mga bata! Sige na! Sabay-sabay silang kumilos. Si Naldo ay dumampot ng malapad na bato. Ipinukpok ito sa ulo ng halimaw. Si Maria, bagamat nanginginig, hinampas ito ng sanga sa dibdib. Si Tunying naman ay muling isinampal ang kahoy sa hita ng nilalang hanggang sa mawalan ito ng balanse. Habang nakahandusay ang halimaw, isang malakas na hiwa mula sa itak ni Mang Pilo ang bumagsak sa huling sigaw nito. Tumilapo ng dugo, ngunit kagad tinabunan ni Mang Pilo ng asin at abo ang sugat ng halimaw upang hindi na ito makabawi pa. Ang katawan ay nangisay, unti-unting nagbaluktot at tuluyang nagmistulang abo na tinangay ng hangin. Hingal na hingal ang lahat, pawis at luha ang bumalot sa kanilang mga muka. Sa katahimikan ng gabi, maririnig ang bigat ng kanilang paghinga. Tapos na ba? Tapos na ba, Tay Pilo? Humakbang si Mang Pilo palapit sa kanila. Hawak pa rin ang dugo ang itak. Matalim ang titig, pero malamig ang tinig ng magsalita. Isa lang yon. Hindi pa ito tapos. Pero ngayong gabi, nakaligtas tayo. Sa malayo mula sa ilalim ng buwan, muling umalingaw-ngaw ang mga angil. Nagkatinginan ang magkakaibigan at sa kabila ng kanilang takot, ramdam nila na wala silang ibang mapagkakatiwalaan kung hindi si Mang Pilo. Ang huling bantay laban sa mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng talayban nakahandusay ang halimaw, hindi na gumagalaw. Unti-unting natutunaw na parang abo sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ang dati nakakatakot na pulang mga mata ay nagdilim at ang matatalas na kuko naging pulbos at tila wala na ring saysay. Humahampas ang malamig na hangin sa kanilang balat. Ngunit mas matindi ang kirot ng mga sugat at takot na bumabalot sa kanilang dibdib. Walang nagsalita. Wala ni isang nangahas na tumawa o magbunyi dahil sila ay ligtas na. Ang tanging maririnig, ang malalim na hinga, mga hikbi ni Marian na pilit niyang pinipigilan. Tahimik silang naglakad pabalik ng baryo, kasama na si Mang Pilo. Sa bawat hakbang, naririnig ang yabag ng mga paa, parang mabibigat na kampana na nagpapaalala ng lahat ng karanasan. Si Tunying, pilit na naglalakad kahit nanginginig ang mga tuhod. Si Nato, hawak-hawak ang sugatang braso. Si Naldo, nakayuko lamang. Si Mang Pilo bagamat halatang pagod, matatag ang tindig. Hawak pa rin ang itak na kanina lang ginamit niya upang ipanglaban. Nang marating nila ang unang bahay sa baryo, doon sila huminto. Ang bahay ay yari sa kahoy. May ilaw ng lamparang nakasabit sa bintana. May ilang asong tahimik na nakasilip na tila nararamdaman ang bigat ng gabi. Sandaling katahimikan ang bumalot bago nagsalita si Mang Pilo. Mahina, ngunit mariin ang tinig. Tandaan nyo, hindi natatapos ang laban sa isang gabi. Hindi sa halimaw na yon nagtatapos ang kwento. Marami sila. Hindi nyo alam kung kailan babalik.
Palagi kayo mag-iingat at higit sa lahat. Huwag niyong hahamonin ang mga kwento ng matatanda. Ang mga kwentong may ugat. Ang ugat ay laging totoo. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Ang tapang na kanina'y nagdala sa kanila sa talayban, napalitan ng kaba, bigat, at matinding pagsisisi. Sa kanilang mga mata, kitang-kita ang tanong kung bakit pa sila nakinig sa hamon ng sariling kayabangan. Tahimik na pumatak ang luha ni Maria. Lumapit si Tonying, marahang hinawakan ang kamay niya. Pasensya ka na. Pasensya na kayong lahat. Hindi ko na uulitin. Walang sumagot. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bawat isa ay nakadama ng pagbabago. Hindi na sila ang mga batang mahilig maglaro sa gabi, magtawanan sa gitna ng dilim. Ang halimaw ay hindi lamang nilalang na muntik ng kumitil sa kanila. Isa itong paalala na may mga bagay na hindi dapat ginagalaw. May mga lihim na mas mabuting wag nang tuklasin. Mula noon, ang gabi ng kanilang kabataan naging kwento ng kanilang buhay. Isang alaala ng takot, ng pagkakaisa, at ng halimaw na muntik nang pumatay sa kanila. Nang mga sumunod na taon, tuwing may magtatanong kung bakit hindi na sila naglalakad sa talayban tuwing gabi, iisa lamang ang sagot nila. May mga kwentong bayan na hindi lamang basta kwento upang manakot. Ito ay istorya ng kasaysayan, mga tunay na karanasan sa mga nilalang na kung hindi mo papakinggan, maaari mong ikamatay ang gambala ng aswang. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa barang. Pero bago yun mga kabayan, panoorin niyo muna ang video kung interesado kayo sa pabasa, readings, pamana ng gamit at basbas. So sa mga kabayan, September 1 na, available na ang pabasa, pamana at basbas. Pakita ko muna sa inyo kung para saan. Pabasa. Pamana. Basbas. Pakipost na lang mga kabayan para mabasa nyo yung information. Marami nagtatanong kung paano mag-order at kung pwede ba GCash payment. Pakita ko sa inyo kung paano. And yes, pwede ang GCash payment. Ito siya mga kabayan, punta kayo sa browser www.merchandise.com. Once ma-search, ito dapat yung makita ninyo, search nyo lang, pabasa. Nalabas tong papel, pang. Pabasa, add to cart muna, wag yung PayPal. Once ma-add to cart, proceed kayo sa cart, check out. Pagka-checkout mga kabayan, fill out ito PayPal or dito kayo sa or. Lagyan nyo lang yung mga info dyan. Information ninyo kabayan ha, sample lang itong ginagawa ko. Pag nalagyan nyo na lahat ng information mga kabayan, ang piliin ninyo payment by send it. Then pay now. Ganito yung lalabas kapag ka pay now. Ipili kayo ngayon kung ano gusto nyo pambayad. Pwedeng Cebuana, LBC or GrabPay, Maya, GCash. So GCash na lang mga kabayan, then lagay ninyo yung mga information ninyo. Ganun lang kasimple mga kabayan, 20 slots available, nakuha na yung 5 slots, 15 na lang ang available mga kabayan. Habol kayo, September 1 hanggang September 5 na lang yan. Take note mga kabayan, sa website lang pwedeng orderin ng pabasa at pamana at basbas. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andre. Taong 1992, Pampanga. Mula sa reliyosong pamilya itong si Andre. Sumunod sa yapak ng yumaong lolo bilang isang dibino. Subalit may ugali rin siya. Minana sa ama na pinaniniwala ang mambabarang. Umiiral paminsan-minsan ang kagaspangan ng pag-uugali. May tuturing na pinakamalakas dahil taglay din ang pamana ng lola na isang manggagamot. Parehong mataas sa katungkulan ng yumaong ninuno at hindi kailanman natatakot sa panig ng kaliwa. Anumang uri ng kapamakan, nakahandang sungin. Sa pagtungtong ng edad na 30, si Andre na lamang ang naiwan na mag-alaga sa nakababatang kapatid. Si Ana 20 taon, si Amber 18 taon. Parehong nakapagtapos ng kurso pero hindi nakapasa sa board exam.
Nagtsatsaga na lamang sa minimum na sahod sa isang hasyenda sa Pampanga. Kaklase ni Ana ang anak ng may-ari, kung kaya't madaling nakapasok. Magaan ang trabahong binibigay sa kanila dahil mga babae. Sa takot na baka mapano ang mga ito, kung hahayaang lumipad sa Pampanga ng sila lang, tinalikuran ni Andre ang buhay sa Cebu para sumama. May kaunti ding ipon na saktong pinambayad sa tinutuloyang paupahan. Ang mga kapatid ang nagtatrabaho, siya naman ang naiiwan sa bahay para magluto, maglaba, maganda na mga gamit nila. Kung tutuusin, baliktad ang sitwasyon dahil dapat lalaki ang nagtatrabaho. Kaso hanggang elementarya lamang ang tinapos ni Andre. Ikalawang baitang lamang. Sakto lang na makilala ang letra sa alpabeto at makapagsulat ng pangalan. Kapos sa buhay nung araw, kaya imbis na sa paaralan, sa paghahanap buhay nakatuon ang atensyon. Sumasama sa lola na manggagamot sa iba't ibang lugar. Tumutulong din sa lolo kapag may gawain, katulad ng panunugis ng masasamang elemento. Nang tumagal sa Pampanga, napansin ni Andre na merong umaaligid sa mga kapatid. Bagay na hindi niya nagustuhan dahil dakilang drug lord ang lalaki. Idagdag pa ang edad na nasa 40 taon. Nagkagusto kay Ana. Kay Amber naman, nagpapatakbo ng ilegal na pasugalan. Edad 30 taon. Nang matunogan ito, hatid sundo ang mga kapatid. Haharangin ang mga delivery boy na maghahatid ng regalo mula sa matatandang manliligaw. Kapag siya ang makakatanggap, diretso kaagad sa basurahan. Isang gabi, sa mismong inupahan dumating ang manliligaw ni Amber. Magara ang kasuotan, formal na formal kung titignan. Pinarada ang magarang kotse, meron pang 3 tagapagbantay. Hindi pa nakauwi ang mga kapatid sa oras na yun, kung kaya't siya ang humarap. Magandang gabi sa'yo pare. Nandyan ba si Amber? Akit sana ako ng ligaw eh. Wika ni Tisoy. Akyatin mo mukha mo. Hoy, ang tanda mo na. Huwag mo nang guluhin yung kapatid ko. Baka hindi kita matansya. Wika ni Andre na ikinagulat ng lalaki. Sandali nga, magkapatid ba talaga kayo? Si Amber makajos ang asal eh. Pero ikaw boses demonyo ka agad. Pare, malinis ang intensyon ko sa kapatid mo. Hayaan mo kung ialay ang pag-ibig ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mapapabuti siya sa mga kamay ko. Alagaan, mamahalin. Ibibigay naman ang gustuin niya. Nagiging masama lang ang ugali ko kapag ganun din ang karap ko. Hoy, kriminal ka. Dahil nagpapatakbo ka ng ilegal na pasugalan. Sakop mo Maynila. Ika nila, madalas ka ring napapaaway. Naglalasing at higit sa lahat, ang dami ng babaeng dumaan sa'yo. Tapos ngayon gusto mong ligawan yung kapatid ko. Kung tayo na lang yung magligawan, tignan natin kung sino magtatagal. Binunot ni Andre ang itak para takutin ang mga ito. Kaso bumunot din ng baril ang mga tauhan. Pare naman, masyado naman yatang mainit ang ulo mo. Ikaw tong nagamon, pero sa bunutan pa lang ng armas talo ka na. Anong laban ng itak mo sa bala na mga tauhan ko? Kung ako sa'yo, mabuti pang pumayag ka na lang para maiwasan natin ang mga bagay na, alam mo na. Sa narinig nagpantig ang tenga ni Andre. Kagaya ng sinabi, mag-iiba ang ugali niya kapag tungkol sa kapatid. Masyadong matigas ang mga ito. Nakuha pang pumasok ng tahanan. Ginamit na ng binata ang tinatagong kakayahan. Nag-usal ng buhay na dasal. Layo nitong himukin ang isipan ng patutungkulan upang gawa ng masama ang kapwa. Tumama ito sa isa sa mga tauhan, kagad nagkagulo ng pabigla-biglang sumuntok. Hindi madadaan sa awat dahil sinigurado ng binata na sasagad ang gagawin nito. Matapos maitumba ang kapwa tauhan,
Ang amo naman ang binalingan. Kumaripas ng takbo, sumakay ng sasakyan sabay harurot. Kinalas ng binata ang dasal. Nagbalik ulirat ang tauhan na kaagad naguluhan sa naganap. Inutusan nito ni Andre na iuwi ang mga kasama. Tumalima naman dahil sa takot. Sinundan na lamang ito ng tingin. Sakto ding dumating ang mga kapatid. Nagtatanong kung bakit makalat ang paligid. Madali naman siyang nakagawa ng rason. Pero muling nasagad ang galit nang banggitin na nakasalubong ang sasakyan ni Tisoy, ang manliligaw. Kuya, pumunta ba dito si Tisoy? Parang sasakyan niya yung nakasalubong namin eh. May dala ba siyang regalo? Wika ni Amber. Kung iuntog kaya kita. Kapag talaga ganito ang usapan, kumikinang yung mga mata nyo. Dukutin ko yan eh. Nagbibiro lang. At saka, kagustuhan naman ni Tisoy na manligaw ah. Kung may dadalin siya, tatanggapin ko na lang din. Sayang yun ha? Muling wika ni Amber. Palibasa kasi tumanda si kuya na hindi nakaranas ng ganito. Kaya maliligaw natin ang pinagdidiskitaan. Wika ni Ana. O sige, pagkaisa nyo ako. Kapag naisipan kong umuwi ng Negros, bahala na kayo sa buhay nyo. Nagbibiro lang naman kuya. Ito naman masyadong dinidibdib. Wika ni Amber. Nakikita naman ni Andre na hindi sineseryoso ng mga ito ang manliligaw. Ang sa kanya lang, natatakot na baka bumigay. Mapa sa kamay ng lalaking hindi kayang protektahan ang mga kapatid niya. Lumaki sila sa poder ng lolo't lola. Nagdusa ang ina nung araw. Uwi lang ito para buntisin ang ina at mawawala ng mahabang panahon. Hindi na rin nila nakita ngayon. Walang ideya kung nasaan. Ganitong tipo ng lalaki ang pinangangambahan niya na mapangasawa ng mga kapatid. Kinabukasan, manliligaw naman ni Ana ang nagpakita. Ganun pa rin. Magara ang sasakyan. Sosyal ang pormahan. May dalang regalo at pagkain na nagkakahalaga ng 1,000. Sa mukha pa lang mahuhulaan na kaagad na mayaman. Magandang lalaki. Seryoso. Handang panagutan ang nililigawan. Ang problema, may kakaiba sa pagkatao nito na hirap matukoy ni Andre. Yung bang sa matagal na pagtititigan, masasabing merong tinatago. Alam ko mas matanda ako, pero hindi kita tatawaging iyo. O namang tawag sa mas nakakabata. Huwag mong masamay ng pagpaparito ko. Alam kong alam mo na ang tungkol sa akin. Nanliligaw ako sa kapatid mo eh. Naisip ko mamanhikan sa ganitong paraan upang formal kang makilala. Inabot ang kamay upang makipagkamayan, pero hindi ito tinanggap ni Andre. Ikaw, Diego, nagbebenta ka ng pinagbabawal na gamot. Labas-pasok ka sa kulungan. Marangal na babae ang kapatid ko. Hindi ka ba naiiya na pangarapin siya sa pagkatao mong yan? Maayos at mamahalin ang suot mo. May tsura ka rin pero hindi may kakaila ang katayuan mo sa buhay. Isa pa, doble ang agwat ng edad nyo. Huwag ka na magsayang ng oras. Hindi ako papayag na manligaw ka sa kapatid ko. Nagtitigan sila. Sinamantala ni Andre ang pagkakataon na mabasa ang katauhan nito. Kaso nga lang, parang may alam din sa lihim na karunungan. Malakas ang depensa nito sa espiritual na usapan. Sinubukan ni Andre na gamitin ang turo ng yumaong lolo. Bumigkas ng dasal sa isipan upang mabasag ang proteksyon. Kaso nga lang hindi natinag. Kagad duminto nang mapansin ng lalaki ang ginawa. Igagalang ko ang pagpapasya mo. Pero hindi pa rin ako titigil sa pagpaparamdam sa kapatid mo. Nag-usap na kami at hindi ko maramdaman na ayaw niya sa akin. Hayaan mo, kapag palagi na tayong magkikita, makikilala mo rin ang katauhan ko. Iiwan ko na lang ang dala kong regalo. Paborito niya ang bulaklak sa katsokolating yan. Napabuntong hininga na lamang si Andre sa inasal ng lalaki. Determinado sa pangliligaw. Kung hindi lang ito nagbebenta ng pinagbabawal na gamot,
Hindi malayo ang edad sa kapatid. May tsansa ito na mapapayag siya. Papasok na sana nang may tumawag. Sa pagkakataong ito, isang lalaki na hindi katangkaran. Malaki ang polo at pantalon. Halos takpan ng kwelyo ang leeg. Hindi rin kagwapuan dahil sa malalaking mga mata. Ilong na pango, nakalabas ang isang ngipin, at higit sa lahat, mabaho. Ito si Jose, nangungulekta ng kalakal, kaso nga lang sa gabi. Magandang gabi, Andre. Gusto ko sanang magpaalam sa'yo. Narinig ko ang usapan niyo ng lalaki. Ayaw mo sa taong may ilegal na negosyo. Malaki ang agwat ng edad. 25 anyos pa lang ako. 5 taon lang ang tanda kay Amber. Hindi sangkot sa anumang ilegal na gawain. Marangal na mangangalakal. At higit sa lahat, taus-pusong mag-aalay ng pagmamahal. Nagbabaka sakali lang, napayagan mo kung ligawan si Amber at saka hindi nagawang tapusin ni Jose ang pagsasalita nang batuhin ng sinibak na kahoy, panay ilag upang makaiwas. Ang dami ko lang iniisip. Dumagdag ka pa. Pwede ba tantanan mo muna ang pamilya ko? Baka kasi hindi kita matansya eh. Umalis ka na nga. Napabuntong hininga si Andre. Hindi magawang kumalma dahil sa galit. Sinipa ang mga gamit sa bakuran. Saka lang tumigil nang dumating ang mga kapatid. Kagad nagdahilan, kaso nahuli nang makita ang iniwang regalo ni Diego. Kinuha ito ni Amber at pinasok sa loob. Hindi na rin niya inawat dahil nakitang masaya ang kapatid. Habang tuwang-tuwa na kumakain ng tsokolate ang mga ito, nakatingin siya sa sulok. Napailing na lamang nang maramdaman na gusto ng kapatid ng lalaki. Ay nako, magkakagusto na nga lang sa ganong klase ng tao pa. Pagtapos nun, gabi-gabi na kung dumalaw si Diego, kung ano-anong regalo ang bitbit. Tama din ang sinabi nito, na kapag napapadalas ang pagkikita, makikilala ang pagkatao kagaya ngayon. Unti-unting naging malinaw kay Andre na may kaalaman sa lihim na karunungan ang lalaki. Mataas ang bakod nito sa sarili na hindi kayang tupukin ng mababang uri ng orasyon. Nang magkaoras, dali-daling inusisa. Diego, mag-usap nga tayo sandali. Gusto ko lang linawin kung sino ka ba talaga. May nararamdaman ako sa'yo eh. Marunong ka sa lihim na karunungan. Anong klaseng nilalang ka? Mabuti naman napansin mo. Binaba ko ng kaunti ang pananggalang para mabasa mo. Napansin ko na sumubo ka nung nakaraan eh. Wag mo ring isipin na ginagawa ko to para magpalakas sa'yo ha. Sadyang ganito lang talaga ang pagkatao ko. Huwag na tayo magkaila. Mula ako sa pamilya na mambabarang. May malalim akong kalaman sa lihim na karunungan. Hindi ba ikaw rin? Malakas sa puwersa ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi basta-basta. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko na pala kailangan ipakilala ang sarili ko. Ngayong nagkaalaman na, umanda ka kapag nasaktan ng kapatid ko. Paghiwalayin ko yung buto at laman mo. Ibig sabihin, pumapayag ka na sa paliligaw ko. Ang ibig kong sabihin, sa oras na saktan mo si Amber, ako mismo magiging kamatayan mo. Nagkatitigan ang dalawa. Parehong nagbabanta sa pamamagitan ng tingin. Pagsapit ng araw ng pagsisimba, magkasama ang magkakapatid. Siksikan sa sandaling yun kung kaya't hindi magkakatabi. Sa unahan sina Ana at Amber, samantalang nasa likod si Andre. Tahimik na nakikinig sa salita, hanggang sa napansin ng binata na may kakaiba sa hangin. Nang sumulyap sa kabilang direksyon, nasipat si Diego. Gumagalaw ang labi nito, bagay na nagpaalerto sa kanya. Diretso ang tingin ni Diego sa kanyang kapatid, kaya gano'n na lamang ang pagmamadaling kontrahin.
Hanga siya sa bilis nito dahil pagkatapos mapigilan, agarang sumulyap sa kinalalagyan niya. Sinamaan ng tingin pero bumalik sa pag-usal. Humugot ng hininga upang pakalmahin ng sarili. Kahit papano, gusto niyang respetuhin ang simbahan. Pasimple itong nilapitan. Kung gusto mong magsimula, doon tayo sa labas. Igalang mo ang presensya ng simbahan. May ginagawa ako. Huwag kang magingay. Nagpatuloy ito sa pagpapakawala ng orasyon hanggang sa nakita niya si Jose sa lugar. Malinaw na nakikita ang pagbigkas ng orasyon. Nang unawain ni Andre, ang kapatid ang inaatake. Nabaling ang pansin dito. Sinabayan si Diego sa pagkontra. Tinitigang mabuti ni Andre si Jose. Binigkas ang pinakamataas na uri ng dasal na alam niya. Sa kumpas ng kamay, direktang umatake ang sandatang orasyon. Nakailag ang lalaki nang mapansin ang enerhiya sa direksyon niya. Gayunpaman nagtamo ng sugat ang espiritual na kamalayan. Nagulat ang mga tao nang biglang sumuka ng dugo. Hindi natulungan dahil nagmamadaling umalis. Hindi na tinapos pa ang misa. Hinila ni Andre palabas sa mga kapatid. Hindi nagtanong ang mga ito dahil kapag kakaiba ang kilos niya, nauunawaan na ang ibig sabihin. Pagdating sa tahanan, sinuri ang kalagayang espiritual ni Amber. Ipinatong ang palad sa ulo, habang ang kabilang kamay ay nasa pulso. Sa kabutiang palad wala namang napinsala, hindi rin nakapasok ang atake ng kalaban. Kuya, ano bang nangyayari? Hindi pa tapos yung misa pero umuwi na tayo. Ngayon naman sinusuri mo ko. May kinalaman ba to sa nangyari sa simbahan? Magmula ngayon, iwasan niyo si Jose. Lokong yun, Basta, huwag kayong lalapit sa kanya. Umiwas kayo. Lumabas si Andre para harapin si Jose. Pinuntahan sa barong-barong malapit sa tambakan ng basura, kaso wala ito roon. Ang mga kasama ay wala ring ideya kung nasaan. Bumalik siya sa simbahan. Tinignan ang klinika ng bayan, maging ang tindahan kung saan ito madalas. Wala rin siya sa lugar. Hanggang sa nakasalubong si Diego. Huminto ito at binaba ang bintana ng sasakyan. Tinawag siya pero hindi sumagot. Nayayabangan sa dating. Huminto rin ang banggitin ang nangyari kanina. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa lalaking yun. Sisiguraduhin ko na magdurusa siya sa ginawa niya. Bakit, anong gagawin mo? Diretsa ang usapan lang. Huwag ka nang makialam dahil problema ko to. Kapatid ko ang biniktima niya. Labas ka rito. Biniktima niya ang babaeng mahal ko kaya may pakialam ako. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang magpaparusa sa lalaking yun. Pinuruan mo siya pero duda ko na yun ang tatapos sa kanya. Malakas din yun, kaya huwag kang magtaka kung makakayanan niya ang ginawa mo. Subalit para kay Andre, walang makakaligtas kahit daplis lang ang tumama. Ang espiritual na sibat, hindi matatakasan ni numan. Kinitil na nito ang buhay ng marami. Engkanto, duwende, gabunan, mambabarang, mangkukulam, at kahit ang mataas na uri ng elemento, hindi nakakaligtas. Ito ang dahilan kung bakit kinakatakutan ang lolo niya noong araw. Makaraan ng ilang linggo, napansin ni Andre ang panghihina ni Amber. Walang pagbabago sa pisikal na anyo. Malusog tignan. Pero kung gumalaw, mapapansin ang panghihina. Mapili na rin sa pagkain maging sa inumin. Ilang araw lumiban sa trabaho dahil hindi nakakabangon. Hindi rin nabahala dahil marunong sa panggagamot ang binata. Sinuri ang kalagayan. Nang matukoy nagmamadali sa paghahanap ng mga dahon at iba pang sangkap. Lahat ng ito ay pinakuluan. Muling sinuri para makumpirma sa ikalawang pagkakataon ang sitwasyon. Ganun na lamang ang galit nang makapa ang bakas ng barang.
Sa punto ito, ginamit ang karunungan upang kalasin ang sumpa. Muling pinatong ang palad sa ulo ng kapatid. Binigkas ang dasal na unti-unting pumukaw sa kamalayan ng mambabarang. Nakita niya ang figura nito pero malabo ang pagmumuka. Gayunpaman ipinagpatuloy ang ritual. Tinawag ang espiritual na sandata. Ito ang inutusang pumutol sa sumpa. Kaso mabilis kumontra ang mambabarang. Sinundan ng mahabang orasyon, layong pasunurin ng sandata, utusang hagupitin ang mambabarang habang siya naman inaasikaso ang pagkalas ng sumpa. Sa karunungang ginamit, matagumpay na natanggal ang barang, muli na namang sumambit ng buhay na dasal upang protektahan ang kamalayan ng kapatid habang binalingan ang pakikipagbuno sa mambabarang. Sa puntong ito, espiritual na kamalayan ng dalawa ang magkarap. Walang pag-uusap na nangyari. Diretso ang bawat panig sa pagpapakawala ng panlaban. Nagulat ang binata nang maglabas ito ng espiritual na sandata, ang makamandag na ahas. Maliksi ito, nagawang sabayan ng galaw ng sibat. Umiilag, umiiwas, at higit sa lahat ay may bakal na balat. Tumatama paminsan-minsan ang sandata pero hindi makapag-iwan ng pinsala. Sa isip ni Andre, mataas ang karunungan ng kalaban. Gayunpaman, muling sumubok hanggang sa binaliktad ang atake. Hinayaang umatake sa kanya ang ahas, samantalang dumiretso ang sibat sa mismong mambabarang. Sa kaparehong pagkakataon, napuruhan ang bawat isa. Kinagat si Andre ng ahas. Tumarak naman sa tagiliran ng kalaban ang sibat. Napaubo ng dugo ang binata kasabay ng pagbalik sa ulirat. Dumako ang tingin sa braso na may bakas ng kagat. Dali-daling binigyang lunas upang mapigilan ang pagkalat ng kamandag. Sino kaya yun? Masyadong mataas ang kalaman niya. Marunong din sa ibang larangan. Katulad ni Lolo, may espiritual na sandata. Mabagsik ang ahas, makamandag, nagawang isa ng sibat. Sige lang, kung sino ka man wala akong balak na umatras. Muli tayong magharap. Wika ni Andre. Masama ang titig sa iniwang kagat ng ahas. Kinabukasan hindi na muna pumasok sa trabaho ang mga kapatid upang maiwasan ang anumang problema. Binakura ng proteksyon ng tahanan upang wala nang makalusot pa. Naging mapagmatsyag si Andre. Binabantayan ang bawat galaw sa paligid. Dito na rin nagkalapit ang loob nila ni Diego. Ito lang kasi ang nakakausap sa ganitong bagay. Hulaan ko. Hindi ka lang marunong sa kanan. May kaalaman ka rin sa kaliwa. Huwag mo na ikaila. Malakas ang pakiramdam ko sa mga taong katulad ko na may dugong mambabarang. Nagtataka tuloy ako kung sino sa pamilya mo ang galing sa lahi ng kaliwa. Sa kwento ni Amber, isang dibino ang lolo mo. Manggagamot naman ang lola. Eh yung tatay mo kaya? Ayos na sana yung pag-uusap natin eh. Pero nagbabanggit ka pa ng ibang pangalan. Huwag mo na ipilit. Umuwi ka na. Pinapainit mo lang yung ulo ko eh. Nandito ako para tulungan ka. Mambabarang ang kalaban dito. Bagay na may kaalaman ako. Pwede mo akong gamitin. Sa tingin mo ba makakapuntos ka sa akin sa pamamagitan ng bagay na to? Nagkamali ka. Kinausap lang naman kita kasi may kaalaman ka sa ganitong bagay. Yun lang. O sige. Pero kung kailangan mo ng karagdagang lakas, huwag kang magdadalawang isip na sabihan ako. Hindi to pinansin ni Andre dahil para sa kanya, ang problema nilang magkakapatid, kailangan sila lang ang magresolba. Labas ang ibang tao. Pagkatapos ng pag-uusap, binaling ang atensyon sa pagmamasid sa paligid. Ilang sandali lang, may orasyon na nagnanais wasakin ang pananggalang. Nang suriin, samot-saring tigal po ang nakaabang sa hangin.
Sinimulang usarin ni Andre ang mataas na uri ng dasal. Sinabayan pa ito ng pagtawag ng espiritual na sandata. Hindi naglaon lahat ng sumpa sa hangin ay naglaho na parang bula. Subalit hindi doon nagtatapos. Bumigkas ng orasyon na layong sundin ang lakas ng pinanggalingan ng Tigalpo. Direktang bumaon ang sibat sa taong nasa likod nito. Sa pagsambit ng panapos, natapos din ang buhay. Dahil dito hindi mapalagay si Andre, walang tulog umaga't araw. Matyagang binantayan ng paligid. Hindi naglaon sunod-sunod ang pag-atake ng Tigalpo. Sa kabutiang palad hindi nakapasok dahil sa pinagtibay na pananggalang. Kaso naisip ng binata na mas mabuting umalis na sa lugar bago pa may mangyaring mas malala. Sakto lang na nakapag-impake. Malakas na orasyon ang sumira sa bakod. Gulat na napalingon si Andre nang maramdaman ang enerhiya. Walang pinagkaiba sa taglay ng yumaong ninuno. Dali-daling lumabas, nasipat sa madilim na bahagi si Jose. Kumaway pa bago malis. Sinundan kaso hindi na naabutan. Ngayon malinaw kay Andre kung sino ang kalaban. Binago ang plano. Hindi umalis sa lugar sa balak na harapin si Jose. Nagtatago ka lang pala sa katauhan bilang mangangalakal. Ang totoo, mataas ang alam mo sa karunungan. Kung alam ko lang na ganyan ka kadelikado, sana pala umiwas na kami. Nakipagkaibigan ka pa. Hayop ka! O ano, hindi mo na ba kaya? Hayaan mo na kasi akong tumulong. Ito, gamitin mo. Pagsabayin ng dibinong lakas at dugo ng mambabarang. Siguradong walang kawala ang kalaban mo sa ganyang pamamaraan. Napalingon si Andre nang magsalita si Diego. Nag-abot ito ng bayong na naglalaman ng isang uri ng tangkay. Merong orasyon na nakasulat. Kilala niya ang simbolo dahil may nakalaban ang yumaong ninuno nung araw. Alam niya ang taglay nitong lakas kung kaya't napangiti. Kaso nga lang, kinakailangan mag-intay ng tamang araw at oras upang gumana ng maayos ang ritual. Lumipas muna ang ilang araw bago ito nagawa. Sa pagsapit ng takip silim, sinimula ng ritual. Si Diego ang gumamit ng pambabarang. Hinanda ang lahat ng kakailanganin. Si Andre sa kabilang banda. Nakahanda na rin sa pagsugod. Ang binata ang nakatalaga sa pagbukas ng portal patungo sa espiritual na kamalayan. Mabilis na tunto ng kinalalagyan ni Jose na kasalukuyang nagkakarga ng orasyon. Akma na sana itong magpapakawala ng sumpa. Subalit naudlot ng mabaling ang atensyon, kagad siyang dumepensa. Sa udyat ni Andre, sinimulan ni Diego ang ritual ng barang. Aatake ito sa katawan ni Jose. Sinabayan naman ng atake ng binata na layong sumugod sa espiritual na kamalayan. Sa puntong ito, aktwal na nagsimula ang laban. Sinigurado ni Andre na hindi makakalabas sa espiritual na dimensyon ang pinakawalang orasyon ng kalaban para walang mapinsalang inosente. Sinundan ito ng pagtawag ng espiritual na sandata na kaagarang umatake. Kaso muli na namang humarang ang makamandag na ahas. Tinamaan ito at napuruhan. Muling umusal ng dasal at ang sandata'y sumugod kay Jose. Nagawa nitong makailag ng ilang ulit pero sa huli ay wala ring kawala. Bumulwak ang dugo. Kasabay ng pag-inda ng insektong ibinaon ni Diego sa katawan nito sa pamamagitan ng barang. Hindi na ito nakapalag. Hindi na nakagalaw. Sandali lang naman. Masyado kayong nagmamadali. Hindi ba pwedeng maglaro muna tayo bago ang patayan? Palibasa kapag mga bata, patayan agad ang iniisip. Nagsanib puwersa pa talaga kayo. Barang at dibino. Sumuko ka na lang kung ayaw mong mamatay. Ano nga bang dahilan mo para paulit-ulit daw matake sa pamilya ko? Nako naman,
Akala ko matalino ka. Hindi pala. Ako na mismo magsasabi para maging malinaw sa'yo. Gusto ko ang kapatid mo. Yun lang naman ang nais ko eh. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mo. Hindi matino ang utak mo. Baliw ka. Nagpakawala muli ng usal si Andre. Muling ginamit ang espiritual na sandata. Ilang ulit tumagos ang sibat. Mula sa katawan hanggang sa espiritual na kamalayan. Hindi nakapalag dahil pinagtibay ng binata ang lakas ng sandata. Isa pa, wala ring magagawa sa kadailanang hawak ni Diego ang pisikal na katawan. Unti-unting winasak ng insekto ang kaloob-looban. Butas-butas ang balat sa paglabas-masok ng mga insekto. Hindi naglaon. Tinapos ng binata ang laban sa pamamagitan ng muling pagtagos ng sibat sa puso. Bumulagta si Jose sa sariling tugo. Matapos ng kaganapan, nagkatinginan si Andre at Diego. Inabot ng lalaki ang palad para sana makipagkamayan, tanda ng pagtutulungan. Kaso hindi tinanggap ng binata. 2 beses mo nang hinindihan yung pakikipagkamay ko O siya, lilinawin ko ang totoo kong pakay. Wala naman akong gusto sa kapatid mo Gusto ko lang tumulong sa mga tao. Pero mas mataas pala ang kaalaman mo kaysa sa akin. Kaso nga lang kinakailangan mo pa rin ng tulong ko. O dahil tapos na ang mission ko, alis na ako. Ulitin ko. Wala akong gusto sa kapatid mo. Gusto ko lang tumulong. Nagulat si Andre nang marinig ito. Ang buong akala niya, lahat ng lumalapit sa kanya, gusto lamang makuha ang mga kapatid. Matapos ang kaganapan, formal na nagpaalam si Diego, hindi na kailan pa nang himasok. Nakahinga si Andre, nalusutan ang lahat ng problema. Una, nagapi ang mambabarang. Pangalawa, wala nang manliligaw ang mga kapatid na nasa alanganing estado ang buhay. Nang makapagpasya ang mga kapatid, sila na mismo ang nagmungkahi na lisanin ang lugar upang hindi na maulit ang ganong pangyayari. Sumang-ayon naman si Andre. Bumiyahe sila pabalik sa probinsyang kinalakihan. Gayunpaman kahit malayo sa lugar kung saan nakaranas ng matinding sakuna, hindi pa rin makakalimutan ng binata ang itsura ni Jose. Bukod kasi sa hindi niya inasahan ang tinatago nitong katauhan, hanggang sa ngayon, sa tuwing naaalala ay kumukulo pa rin ang dugo niya nang minsan siyang maisahan ng isang mangangalakal na mambabarang.